Anumang bagay na kayang likhain at paniwalaan ng isipan ng tao ay maaari niyang makamit. Ngayon, huminto ka sandali at mag-isip, kung totoo ito, bakit napakaraming tao pa rin ang nabibigo? Ang problema ba ay ang mundo? Ang gobyerno? Ang malas? O baka naman may mas malalim pa, isang bagay na nasa loob natin mismo, gaya ng kahinaan sa pag-isip. Kung ikaw ay kailanman nakaramdam ng pagka-stuck, palaging nag-aantala ng mga gawain, nag-aalinlangan sa sarili, o sumuko na lang sa ginhawa ng nakasanayang buhay, ang mensaheng ito ay para talaga sa'yo. Ngayong araw, ibabahagi ko sa iyo ang 3 simpleng hakbang, subok na at napatunayan, upang maalis ang kahinaan sa kaisipan, batay sa mga turo ni Napoleon Hill, na kinikilalang ama ng personal na pag-unlad. At sa dulo nito, may hamon akong ihahain na kayang baguhin ang takbo ng iyong buhay sa loob ng 7 araw. Tuloy na tayo. Naisip mo na ba kung ilang beses ka nang hindi umusad sa buhay dahil masyado kang naging mahinahon sa sarili mo? Ilang beses ka nang nagbigay ng dahilan na sa panahong iyon ay tila makatuwiran, pero sa totoo lang ay paraan mo lang para umiwas sa hindi komportable. Mga salitang gaya ng karapat-dapat akong magpahinga, hindi na yon ang tamang araw, o hindi pa ako handa, ito ay maliliit na lason. Inilalagay ka nito sa isang pakiramdam ng kaligtasan, pero unti-unti nitong inilalayo ka sa mga pangarap na sinasabi mong gusto mong matupad. Diyan nagsisimula ang tunay na kahinaan ng kaisipan, sa tahimik na pahintulot, sa maliit na puwang sa pagitan ng kung ano ang dapat mong gawin at ng kung ano ang ipinagpapaliban mo. At ang puwang na yan lumalaki. Hanggang sa maging gawi. At ang gawi, nagiging bahagi mo na. Maya-maya, naniniwala ka na lang na hindi ka isinilang para sa bagay na yon. Na ang mga pangarap ay hindi para sa'yo. Na baka wala ka talagang kakayahan. Pero kasinungalingan yan. Mismong si Napoleon Hill ang nagsabi, ang kalambutan sa loob mo, yung bahagi mo na umiiwas sa pagsisikap, na hinahanap ang ginhawa kapag may humahamon, iyan ang pinakadelikadong kaaway mo. Hindi ito sumisigaw. Pabulong lang ito. At dahil banayad, napakadelikado. Dahil hindi mo napapansin na lumulubog ka na. Ang kalambutang ito ay lumalabas sa mga simpleng sandali. Kapag pinindot mo ang ulit na alarma, kahit alam mong may mga kailangan kang tapusin. Kapag ipinagpapaliban mo ang proyekto na maaaring baguhin ang buhay mo. Kapag pinipili mong mag-scroll sa social media ng ilang oras, imbes na maglaan ng 15 minuto sa pagbabasa ng isang bagay na makakatulong sa pag-unlad mo. At narito ang isang matigas pero kailangang katotohanan, bawat isa sa maliliit na desisyong iyan ay boto na ibinibigay mo sa sarili mong kahinaan. At ang mas masaklap pa, walang darating para iligtas ka. Walang tagapagligtas. Hindi ang boss mo, hindi ang pamilya mo, hindi rin ang kapalaran. Nasa kamay mo kung itatayo mo ang sarili mong mas matatag na isipan o kung mananatili kang tahimik na tagapanood ng buhay ng ibang tao. Ang mga taong matatag ang kaisipan ay hindi yung may mas maraming oportunidad. Sila ang mga tumigil na sa pagbibigay ng palusot. Sinasabi nila, kung mahirap, magaling. Ibig sabihin, nasa tamang direksyon ako. Ang hirap ay naging kanilang gabay. At kung nag-aalinlangan ka pa rin sa lakas ng ganitong pananaw, isipin mo si Thomas Edison, na madalas ding banggitin ni Hill. Nabigo siya ng libo-libong beses bago niya napaandar ang bombilya. May isip mo ba kung gaano kahirap ang mabigo ng paulit-ulit at patuloy pa ring subukan? Karamihan sa atin, sumusuko na sa ikatlo o ika-4 na pagsubok. Pero anong sabi ni Edison? Hindi ako nabigo. Natuklasan ko lang ang 10,000 paraan na hindi gumagana. Ang ganitong pag-iisip ang bumubuo sa lahat. Pinili niyang harapin ang hindi komportable na muling subukan, kahit na maiintindihan siya ng mundo kung tumigil siya. At huwag mong isipin na ito ay para lang sa mga henyo. Ang ganitong klase ng lakas ay bukas para sa kahit sinong taong handang harapin ang sakit ng paglago. At masakit na ito. Pero alam mo bang mas masakit pa ang pagsisisi? Ang mapagtanto na lumipas na ang mga taon at nandyan ka pa rin sa parehong lugar. Ang sakit na nararamdaman mo kapag nakikita mong natutupad ng iba ang mga pangarap na halos kapareho ng sa iyo, saber na kaya mo rin sana, pero hindi mo ginawa. Dahil naging masyado kang mahinahon sa iyong sarili. At pinatutunayan ito ng agham. Ayon sa isang pananaliksik mula sa Universidad ng Chicago, ang mga taong may mataas na kakayahang magkontrol sa sarili at matatag ang isipan ay mas nagtatagumpay sa buhay at pinansyal kumpara sa mga may likas na talento lamang.
Sa madaling salita, hindi ito tungkol sa kung gaano ka katalino, kundi sa kung gaano mo kayang harapin ang sarili mong mga kahinaan. Narito ang isang katotohanang bihirang banggitin tungkol kay Napoleon Hill. Noong inatasan siya ni Andrew Carnegie na kapanayamin ang pinakamahuhusay na isipan sa larangan ng tagumpay noong panahon niya, inabot siya ng mahigit 20 taon sa pagsusulat ng aklat na ang umiisip ay yumayaman, at sa buong panahong iyon, hindi siya tumanggap ng kahit isang kusing. Isipin mo yon, 2 dekada ng pagtatrabaho na walang kapalit na kita. Tinawag siyang mangangarap, sira ang ulo, manloloko. May mga panahon pang ang nabubuhay siya sa kahirapan. Pero hindi siya tumigil. Dahil alam na niya, ang panlabas na mundo ay hindi magbabago hanggat hindi tumitibay ang kalooban. Maaaring ang galit na nararamdaman mo ngayon ay isang positibong senyales. Maaaring ito ay ang paggising ng iyong isipan, ang pagkaunawang hindi na pwedeng ipagpatuloy ang ganitong uri ng pamumuhay. Tama na ang pag-aalaga sa sarili sa paraang nagpapahina. Tama na ang paniniwalang may tamang oras para simulan. Ang tamang oras ay kung kailan mo sinasabi sa sarili mo, tama na. Ang pagbabagong mental ay nagsisimula kapag tapat mong sinasabi sa salamin na ang sobrang pag-unawa sa sarili ang unti-unting nagpapatalo sa iyo. Gusto mong manalo? Tumibay ka. Hindi sa pakikitungo sa mundo, kundi sa pakikitungo sa sarili mo. Sapagkat ang taong gustong makamit ang tagumpay ay hindi nakikipagkasundo sa kahinaan, siya ay kumikilos agad. Alam mo ba kung bakit maraming matatalino, may talento, at may mabubuting layunin na tao ang hindi umaabante sa buhay? Dahil wala silang malinaw na direksyon. Bumabangon sila sa umaga, ginagawa kung anuman ang kailangan, nagsusugpo ng sunog dito't doon, inuulit ang parehong rutina, at sa pagtatapos ng araw, pagod sila pero walang tunay na pag-usad patungo sa pangarap. Ito ang tinatawag ni Napoleon Hill na galaw na walang layunin, isa sa mga pinakadelikadong anyo ng pagkapako sa lugar. Maaaring abala ka pero hindi ibig sabihin ito na umaandar ka. Huminto ka muna at mag-isip, saan mo gustong mapunta sa loob ng 3 taon mula ngayon? Hindi sapat ang sumagot ng mas maraming kita, masaya, o mas maginhawa ang buhay. Masyadong malabo. At ang kalabuan ay hindi nagpapaalab ng isipan. Ang matatag na isipan ay nangangailangan ng malinaw na layunin, hindi basta hiling. Matapang na sinabi ni Hill, ang tagumpay ay nagsisimula sa malinaw na layunin. Napatunayan niya ito habang kinakapanayam ang mga tulad nina Edison, Ford, at Carnegie, lahat sila ay may tiyak, malinaw, at partikular na layunin. Hindi ito basta panaginip, ito ay misyon. Ang katotohanan ay, kapag hindi mo itinatakda ng malinaw kung ano ang gusto mo, ibinibigay mo ang manibela ng buhay mo sa pagkakataon. At alam mo ba kung ano nang ginagawa ng pagkakataon sa mga taong walang direksyon? Itinutulak ka lang sa gilid. Pinapadaan ka sa buhay na parang naka-autopilot, bumabangon, nagtatrabaho, nagbabayad ng mga bayarin, hinihintay ang katapusan ng linggo, at ganoon na lang ang takbo ng buhay. Sabi ni Hill, kapag hindi mo isinusulat ang mga layunin mo, hindi sila umiiral. Parang sobrang simple, di ba? Pero doon niya mismo nagtatago ang sikreto. Ang mga tao ay laging naghahanap ng komplikadong solusyon. Gusto nila ng mga teknikong sopistikado, ngunit kinakalimutan ang batayan. At ang batayan ay gumagana. Ang isipan ay nangangailangan ng direksyon. Kapag malinaw mong tinukoy kung ano ang gusto mo, ang tinatawag na reticular activating system ng utak, isang klase ng mental na radar, ay nagsisimulang i-filter ang mga pagkakataong dati ay hindi mo napapansin. Nagsisimula kang makakita ng mga landas na dati ay tila imposibleng makita. Tingnan mo ang halimbawa ni Henry Ford. Hindi lang siya may malinaw na bisyon, baliw siya rito sa literal na kahulugan. Ang layunin niya, ilagay ang buong mundo sa mga gulong. Sa isang panahon kung kailan ang mga sasakyan ay luho lamang naabot lamang ng ilang tao. Nagkaroon siya ng tapang na isipin ang isang hinaharap kung saan kahit sinong manggagawa ay maaaring magkaroon ng sariling sasakyan. Para sa karamihan, isa itong kabaliwan. Ngunit hindi para sa kanya. Hindi siya basta-basta gumigising at nagpapaagos na lang sa agos ng araw. Alam na niya kung saan siya gustong makarating. Ang paano ay natutuklasan niya habang tinatahak ang landas. At dito nakasalalay ang isang mahalagang aral, hindi mo kailangang malaman ang lahat ng sagot ngayon. Ngunit kailangang malinaw sa iyo ang direksyong nais mong tahakin. Maraming tao ang nagsasabing, pero hindi ko alam kung ano ang gusto ko. At ayos lang yon, mas karaniwan ito kaysa sa akala mo.
Pero ang kawalan ng linaw ay hindi dapat ituring na habang buhay na hatol. Kung hindi mo alam kung ano ang gusto mo, gawin mong pangunahing layunin ang tuklasin ito. Magnilay. Subukan. Isulat ang mga ideya mo. Gumuhit ng mga posibleng hinaharap. Balikan ang mga bagay na nagpapagalaw sa'yo, ang mga bumabagabag sa'yo, ang mga bagay na magpapasaya at magpapalakas sa'yo. Huwag mong tanggapin ang pagkalito bilang isang pangmatagalang kalagayan. Sapagkat ang pagkalito ay nagbibigay ng panandaliang ginhawa. Iniiwas ka nito sa pagkabigo, ngunit hinaharangan ka rin nito sa tagumpay. At narito pa ang isa, may isang tahimik na bitag sa sitwasyong ito. Minsan, iniisip mong umaabante ka na, pero ang totoo, paikot-ikot ka lang. Bakit? Dahil ang enerhiya mo ay kalat sa napakaraming direksyon. Gusto mong magsimula ng negosyo, pero gusto mo rin ng seguridad. Gusto mong umasenso, pero ayaw mong iwan ang komportableng buhay. Gusto mong makuha ang mga resulta, pero ayaw mong tunay na magbago. At dahil dito, bumabagal ang lahat. Ikinumpara ni Napoleon Hill ito sa sikat ng araw na tumatagos sa isang lente. Kung kalat ang liwanag, walang nangyayari. Pero kapag ito'y nakatutok, kayang magliyab. Ang prinsipyong ito ay totoo lalo na para sa mga taong hirap sa pera. Karamihan sa mga tao ay nagrereklamo tungkol sa kakulangan ng pera, ngunit wala silang konkretong plano kung paano ito babaguhin. Sinasabi nilang gusto nila ng kalayaan, pero hindi nila alam kung magkano ang kailangang kitain bawat buwan, saan manggagaling ang kita na yon, o anong mga kakayahan ang kailangang linangin. Imposibleng makapagtayo ng kasaganaan kung wala kang malinaw na direksyon. Ang pera ay bunga ng kalinawan, pagtutok, at aksyon. Pinatunayan ito ng agham. Natuklasan ng mga mananaliksik mula sa Dominican University sa California na ang mga taong nagsusulat ng kanilang mga layunin ng malinaw at paulit-ulit itong binabalikan ay may mas mataas na posibilidad, mula 30% hanggang 40% na makamit ang mga ito, kumpara sa mga taong basta iniisip lang ang mga ito. Hindi ito mahika. Ito ay pisyolohiyang pinapagana. Ang kalinawan ay lumilikha ng emosyonal na koneksyon, at ang koneksyong iyon ang nagtutulak sa iyo sa aksyon. Ang kagustuhan na walang direksyon ay isa lamang uri ng pagkabigo na binalutan ng pag-asa. At dito papasok ang isang seryosong babala, ang kawalan ng linaw ay nagpapadali sa iyong mapasunod ng iba. Kapag hindi mo alam kung saan ka patungo, kahit anong daan ay pwedeng tanggapin. At dahil dito, napapailalim ka sa kapangyarihan ng ibang tao, mga amo, gobyerno, o mga relasyon na nagsisimulang idikta ang iyong kapalaran. Nagiging parte ka ng isang larong hindi mo naman alam na nilalaro mo. At kalaunan, tatanungin mo ang sarili mo kung bakit ka malungkot, pagod, at pakiramdam mo'y nawawala ka sa direksyon. Naranasan ni Napoleon Hill mismo ang lahat ng yan. Bago siya naging isang manunulat na nagbigay inspirasyon sa milyon-milyon, dumaan muna siya sa matitinding pagsubok, kaguluhan, kawalang katiyakan, at matinding kahirapan. Isang araw, matapos ang maraming taon ng matinding pagtatrabaho, dumaan siya sa isang yugto ng buhay na sobrang hirap na naisipan na niyang sumuko. Ngunit sa panahong iyon, ginawa niya ang isang bagay na palagi niyang itinuturo, ipikit ang sarili sa mundo, manahimik, at isulat ng detalyado kung ano ang gusto niyang makamit, bakit niya ito gustong makamit, at ano ang handa niyang gawin kapalit nito. Binago nito ang lahat. Nabago ang kanyang pag-iisip. At siya'y bumalik na may panibagong lakas. Baka ito rin ang kailangan mo ngayon. Isang malinis na papel. Isang matapat na sandali ng katahimikan kasama ang iyong sarili. Isulat mo, ano ba talaga ang gusto ko? Detalyehan mo. Isama mo ang petsa. Isama mo ang halaga. Isama mo ang dahilan. At ulitin mo ito araw-araw hanggang sa maging parte na ito ng kung sino ka. Sapagkat kung wala kang malinaw na layunin, namumuhay ka lamang sa pamamagitan ng inersya. Ngunit kung malinaw ang iyong layunin, mamumuhay ka ng may saysay. At ang isang isipan na may saysay ay hindi basta-basta natitinag ng ginhawa. Mga pagkaabala o palusot. Basta siyang nagpapatuloy sa kanyang landas. Maraming tao ang may maling akala tungkol sa kung ano talaga ang ibig sabihin ng pagiging matatag sa isipan. Iniisip nila na ito ay pagiging likas na matapang, punang tiwala sa sarili, at parang hindi matitinag, pero sa katotohanan, ang tunay na lakas ng isipan ay nabubuo sa mga oras na ang lahat ay tila gumuho, kapag ikaw ay nabigo, pinahiya, pinuna, itinakwil, at kahit sa gitna ng lahat ng ito, pinipili mo pa ring magpatuloy.
Ang ganitong klasing lakas ay isinisilang mula sa sakit, mula sa hirap, mula sa paulit-ulit na pagpili na hindi tumigil kahit na ang buong katawan at isip mo ay sumisigaw na sukuan na lang. Ito ang tinatawag ni Napoleon Hill na hindi matitinag na katatagan. Ang totoo, walang sinuman ang ligtas sa pagkakadapa. Kahit gaano mo pa planuhin, paghandaan, o isalarawan sa isip ang gusto mong mangyari, darating ang oras na susubukan ka ng buhay. At hindi nito tatanungin kung handa ka na. Tatama ito. At matindi. Ang magtatakda ng iyong kapalaran ay hindi ang sakit ng pagkadapa, kundi kung ano ang ginagawa mo pagkatapos mong mabagsak. Dahil ang mga mahihinang tao ay tinitingnan ang kabiguan bilang katapusan. Samantalang ang mga malalakas ang loob ay nakikita ito bilang isang hakbang lamang sa proseso. Ang mahina ay nagsasabing, hindi ito para sa akin. Ang matatag ay nagtatanong, ano ang matututuhan ko rito? Maliwanag ang sinabi ni Napoleon Hill, ang bawat pagsubok ay may taglay na binhi ng isang kapakinabangan na katumbas o higit pa. Ngunit ang binhing ito ay tumutubo lamang sa mga taong patuloy pa ring naghuhukay, kahit na ang paligid ay tila puro tuyong lupa. Si Thomas Edison, halimbawa, ay sumubok ng libu-libong ulit bago niya tuluyang nalikha ang bombilya. Libu-libo. Hindi 5. Hindi 50. Kundi libu-libo. At bawat isa sa mga kabiguang iyon ay maaaring naging dahilan na para sumuko ang sinuman. Ngunit mayroon siyang taglay na bihirang taglayin ng karamihan, tibay ng isipan. Para sa kanya, ang pagkakamali ay hindi katapusan ng daan, kundi isang simpleng liko sa direksyon. Ilang beses mo nang iniwan ang isang bagay sa kalagitnaan dahil hindi agad dumating ang inaasahang resulta. Nagsimula ng dieta pero tumigil sa 2nd linggo. Gumawa ng channel pero nainip sa kakaunting views. Nag-enroll sa kurso pero huminto dahil humirap. Ganyan ang kalagayan ng karamihan, laging nagsisimula pero laging tumitigil din sa parehong punto. Sapagkat naniniwala sila na kapag mahirap, ibig sabihin, hindi talaga ito para sa kanila. Ngunit ang totoo ay kabaligtaran. Ang kahirapan ang palatandaan ng paglago. Ang hindi komportableng pakiramdam ay indikasyon na lumalabas ka na sa lumang bersyon ng iyong sarili. Ang tunay na katatagan ay hindi ang magtiis lamang sa loob ng ilang panahon at pagkatapos ay bumitaw. Ito ay ang magpatuloy, kahit walang sumusuporta, kahit walang pumapansin, kahit pagod ka na. Ito ay ang hindi pagpapahintulot sa sakit na diktahan ang iyong susunod na hakbang. At ang mas kamangha-mangha. Pinatutunayan ng agham na ang ganitong klasing lakas ay maaaring sanayin. Ayon sa mga pananaliksik mula sa Universidad ng Pennsylvania, ang mga taong hinuhubog ang kanilang emosyonal na katatagan ay mas mahusay humarap sa kabiguan, mas kaunti ang antas ng pagkabalisa, at mas matagumpay sa kanilang personal at profesional na buhay. Ibig sabihin, hindi ito regalo ng kapalaran. Isa itong kasanayan na maaaring buuin. Ngunit paano nga ba ito bubuin sa praktikal na paraan? Una, itigil ang pag-ugnay ng sarili mo sa iyong mga kabiguan. Hindi ikaw ang pagkakamaling nagawa mo, ang negosyong hindi umusad, o ang pintas na ibinato sa iyo. Ikaw ay ang tugon na pinipili mong ibigay sa mga ito. Ikalawa, simulang baguhin ang pananaw sa mga mahihirap na sitwasyon, gawin mo itong ehersisyo. Ang lahat ng pagsubok na nararanasan mo ngayon ay bahagi ng paghahanda upang kayanin mo ang mas malalaking hamon sa hinaharap. Ngunit kung hindi mo makayanan ngayon, paano mo kakayanin bukas? Narito ang isang totoong kwento na hindi alam ng karamihan tungkol kay Napoleon Hill. Sa isang yugto ng kanyang buhay, matapos ang maraming taon ng pagtutok sa akdang kalaunan ay magiging kilalang aklat na, ang umiisip, yumayaman, si Hill ay sinubukang patahimikin ng mga makapangyarihang grupo sa larangan ng politika at ekonomiya. Gusto nilang patigilin ang mensaheng dala niya. Sa panahong iyon, siya ay lubhang naghihirap at dumaranas ng matitinding suliraning personal. At nangyari pa rin na kinailangang magtago siya kasama ang kanyang pamilya. Isipin mo ito, may pangarap ka, inilalaan mo ang maraming taon ng iyong buhay para dito, at kapag malapit ka nang matupad iyon napilitan kang mag-eksele dahil sa takot sa paghihiganti. Madali sanang sumuko ang kahit sino. Pero hindi siya sumuko, sa halip bumalik siyang mas matatag. Natapos niya ang kanyang obra, na ilathala, at nakaapekto sa milyon-milyong buhay sa buong mundo. Nangyari ito dahil hindi niya hinayaan na ang mga pagsubok ang magdikta ng kanyang kapalaran. At ito rin ay para sa iyo. Sa bawat pagkakataong magdesisyon kang bumangon matapos bumagsak, lalo kang tumitibay, mas handa, at mas mulat sa kakayahan mo.
Huwag kang malinlang, ang mga malalakas na tao ay hindi walang puso. Nakadarama sila ng sakit. Lumuluha sila. Nasasaktan sila ng malalim. Ngunit nagpapatuloy sila. Dahil nauunawaan nila na walang tunay na paglago kung walang pressure. At bawat pagkabigo ay paanyaya para umakyat ng isang hakbang pa. Hindi perpekto ang buhay. Para itong laban na kailangang harapin. At hindi ka magiging matatag sa pag-iisip kung patuloy kang sumusuko sa sarili mo sa unang pagsubok. Kaya sa susunod na may mali at tiyak na magkakaroon, tandaan mo ito, pansamantala lang ang sakit na nararamdaman mo ngayon. Pero ang pagsisisi sa pagsuko ay tatagal ng buong buhay. Huwag kang tumakas sa kahirapan. Harapin mo ito. Dahil sa bawat pagkakataong pinipili mong magpatuloy, kahit mas madali ang huminto, hindi ka lang nagpapasa sa isang hamon, binubuo mo ang pinakamakapangyarihang bersyon ng iyong sarili. Maari kang magkaroon ng pinakamagandang plano sa mundo, pinakamalakas na intensyon, at pinakamalaking kagustuhan, ngunit kung hindi ka kikilos, wala ang magbabago. Direktang sinabi ni Napoleon Hill, ang aksyon ang naghihiwalay sa mga nangangarap at sa mga nagtatagumpay. Dito nakasalalay ang malaking kaibahan sa pagitan ng mga nakakamit ng resulta at ng mga nananaginip lang ng mas magandang buhay habang nananatili ang lahat sa dati. Karamihan sa mga tao ay hindi nabibigo dahil kulang sila sa kaalaman. Nabibigo sila dahil hindi sila kumikilos. Naghihintay sila ng tamang panahon. Naghihintay ng mas maraming pera. Naghihintay ng mas malaking seguridad. Naghihintay ng pahintulot mula sa iba. Ngunit habang naghihintay sila, dumadaan ang buhay at kasabay nito ang mga oportunidad. At bakit nangyayari ito? Dahil ang pagkilos ay nangangailangan ng tapang. At ang katamaran ng isip, isang banayad na katangian na hindi natin halatang napapansin, ay palaging susubok na pigilan kang kumilos. Matalino ito. Hindi ito sasabihin sa iyo ng direkta na, huwag kang gumawa. Sinasabi nito, pag-isipan mo pa. Hindi pa ito ang tamang oras. Maghintay ka hanggang Lunes. At naniniwala ka. At isang araw ang lilipas, isang linggo, isang buwan at paglingon mo, tapos na ang taon. At ang proyektong iyon, kursong iyon, pagbabagong iyon sa buhay ay nananatili sa lugar na parang nasa plano pa lang. At alam mo ba ang pinakamasakit? Pakiramdam mo ay abala ka pa rin. Dahil binibigyan ka ng katamaran ng maliliit na gawain para maloko ka. Sumasagot ka ng mga email, inaayos ang mga folder, nanonood ng mga motivational videos, lahat ng iyon nang hindi hinahawakan ang tunay na mahalaga. At dito pumapasok ang pagkadismaya. Dahil nararamdaman mong nagsisikap ka, pero walang nangyayari. Siyempre, walang nangyayari. Gumagalaw ka, pero hindi sumusulong. May mga taong buong buhay ay abala, pero hindi umaalis sa lugar. Napakatalino ng paliwanag ni Napoleon Hill dito. Sabi niya, maraming tao ang palaging naghahanda para kumilos, pero hindi kailanman kumikilos. Palagi silang naghihintay ng higit pang kumpiyansa, higit pang kalinawan, o higit pang oras. Pero ang kalinawan ay dumarating sa pamamagitan ng pagkilos. Ang kumpiyansa ay lumalago sa panganib. At ang oras? Hindi kailanman magiging perpekto ang oras. Hindi kailanman. Naiintindihan ito ng mga taong matatag ang isip. Alam nila na ang tamang panahon para kumilos ay kapag lumitaw ang ideya. Kapag nag-alab ang nais. Kapag sumigaw ang kutob. Dahil kung hindi ka kikilos ng mabilis, sisimulan ng utak mo na sirain ang sarili mo. Magbibigay siya ng 1,000 dahilan para ipagpaliban mo. Alam mo ba kung bakit? Dahil ang pagkilos ay nangangahulugang pagkawala ng kontrol. At ayaw ng utak na mawala ng kontrol. Nais nito ng kaligtasan, kaginhawaan, at inaasahang mga pangyayari. Pero ang buhay na gusto mo ay hindi kailanman matatagpuan sa tabi ng kaligtasan. Gusto mo ba ng halimbawa? Isipin mo si Steve Jobs. Hindi siya naghintay na matapos ang kolehiyo bago magsimula. Hindi pa niya nga natatapos ang kolehiyo. Kumilos siya batay sa isang pangitain na kakaunti lang ang nakakakita. Habang ang iba ay naghahangad ng katatagan, siya ay naghahangad ng epekto. Wala siyang katiyakan. Pero mayroon siyang sigla. At ang siglang iyon ay mas mahalaga kaysa sa anumang diploma. Ngayon isipin mo kung ilan ang mga tao bawat taon na may mga kahanga-hangang ideya, matapang na mga pangitain at pinababayaan lang itong mamatay dahil sa kakulangan ng pagkilos. Ang pagkakaiba ng isang bilyonaryong may pangitain at ng isang taong nangangarap lang ay simple,
ang isa ay kumikilos, ang isa ay naghihintay. At hindi ito tungkol sa padalos-dalos na paggawa ng lahat ng bagay, kundi ang pagbuo ng ugali na kumilos kahit na may takot, kahit walang katiyakan. Ang pagkilos ay nagpapalakas ng iyong isipan dahil tinuturuan mo ang sarili mo na hindi mo kailangan ng perpektong emosyon para umusad. Ito ay lumilikha ng pagkakakilanlan ng isang taong gumagawa, nagreresolba, at nagsasakatuparan. At narito ang isang kamangha-manghang pag-aaral mula sa Harvard Business School. Ang mga taong mabilis magdesisyon, kahit hindi perpekto, ay mas malamang na makamit ang mataas na antas ng tagumpay kaysa sa mga sobra ang pag-isip. Dahil ang pagkilos ay nagdudulot ng tugon. At ang tugon ay nagdudulot ng pagkatuto. Ang pagiging stagnant naman ay walang itinuturo. Darating ang panahon sa buhay mo na mapagtatanto mong mas malaki ang nalulugi mo kapag hindi ka kumikilos kaysa kapag kumikilos ka at nabigo. Dahil sa bawat pag-aatubili mo, nagpapadala ka ng mensahe sa iyong subconscious na nagsasabing, hindi ako nagtitiwala sa sarili ko. At ang mensaheng iyon ay nag-ipon. Hanggang sa dumating ang punto na magdududa ka na sa kakayahan mo bago mo pa man subukan. At kapag naging ugali ang pagdududa, nagiging kapalaran ang kabiguan. Naranasan ito ni Napoleon Hill ng malalim. Matapos ang maraming taon ng pag-aaral sa mga pinakamahuhusay na henyo ng tagumpay, nag-aalangan pa rin siya kapag oras na para ipatupad ang lahat ng kanyang natutunan. Ilang taon niyang inilagay sa drawer ang manuskripto ng Think and Grow Rich, hindi sigurado kung tatanggapin ba ng mga tao ang kanyang akda. Hanggang sa isang araw, pagkatapos ng isang personal at pinansyal na krisis, nagpasya siyang ilathala ito kahit walang kilalang publisher, walang perpektong suporta, at walang paunang papuri. Siya ay kumilos lang. At ang tapang na hakbang na iyon ang nagbago ng kanyang buhay, pati na rin ang buhay ng milyon-milyon. Hindi mo kailangang maging handa ng lubusan bago magsimula. Kailangan mo lang magsimula gamit ang meron ka. Isang video na kinunan gamit ang cellphone ay maaaring magbukas ng mga pintuan. Isang email na ipinadala ngayon ay maaaring simula ng bagong karera. Isang tapat na usapan ay maaaring magligtas ng isang relasyon. Pero wala sa mga iyon ang mangyayari kung hindi ka kikilos. At kapag sinasabi ng iyong mahina na pag-iisip na mas mabuting maghintay, na baka bukas ay mas ligtas, na baka kailangan mo pa ng mas maraming oras sagutin ito ng pagkilos. Tumayo. Magsalita. Magsimula. Dahil sa huli, hindi pinaparangalan ng mundo ang mga pinakahanda. Pinaparangalan nito ang mga nagtataglay ng lakas ng loob na sumugod kahit hindi pa handa. At ito ang tunay na lakas, kumilos kahit may takot. Dahil ang takot ay lilipas. Pero ang pagsisisi iyon ay nananatili. Itigil mo na ang pagiging mahina sa sarili mo. Iyan ang pinakamahalagang punto. Dahil kapag pinatatatag mo ang iyong isipan, nagbabago ang lahat. Dumating ang kaliwanagan. Nangyayari ang pagkilos. Yumayabong ang tatag. At sa wakas, nagsisimula ka ng maging taong matagal mo nang alam na kaya mong maging. At kung ang video na ito ay nagbigay ng saysay sa iyo, handa ka nang umakyat ng isa pang hakbang. Ang susunod na video na lumilitaw ngayon sa screen ay magdadala sa iyo ng mas malayo pa sa paglalakbay ng pagpapalakas ng isipan at personal na pag-unlad. Pindutin ito at magpatuloy. Kailangan mo lang maging 1% na mas mahusay kaysa kahapon at nagsisimula ito sa susunod na hakbang. Salamat sa iyong pagdalo. Hihintayin kita sa susunod na video.